Ilang beses nagpaikot-ikot hanggang sa bumulusok ang helicopter na ito sa Amazonas sa Peru. Nag-emergency landing na pala ito at sa kabutihang palad, ligtas itong nakalapag sa bangin. Ayon sa Defense Ministry ng Peru, dinala sa ospital ang 11 sakay ng naturang helicopter ng National Police na nasa gitna ng isang official security mission. Inaalam pa ang sanhi ng aberya. Pinuri naman ng Interior Ministry ang husay ng piloto nito. Rider sa Davao patay matapos masagasaan ng truck. At sa Nueva Ecija, 6 ang patay kabilang ang 3 menor de edad matapos mahulog ang sinasikan nilang tricycle sa irrigation canal. Yan at ang iba pang disgrasya sa kalsada sa pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Dahil sa malalim at malakas ng agos ng tubig sa irrigation canal na ito sa Santo Domingo, Nueva Ecija, pahirapan ang pagsagip sa mga biktimang nahulog mula sa tricycle. Ayon sa pulisya, 8 ang sakay ng tricycle na magkakamag-anak. 7 sa kanila ay mga minor de edad. Kumalas umano ang tornilyo na kumukonekta sa sidecar at motorsiklo kaya nahulog. Ito po yung passenger niya na galing po ng Balok Elementary School. Sinundo po niya doon. Yung kumukonekta doon sa motor sa tricycle na bakal, bumigay, kaya po nung na-lost control po yung driver, nalaglag po sa irrigation canal. Tanging mga lubid at kahoy lamang daw ang ginamit ng mga rescuer para maipanhik at masagip ang mga biktima. Pero nasawi ang driver at 3 minor de edad. Pati 2 rescuer na nakatira sa lugar at tumulong sa disgrasya, namatay rin. Ako lang po yung nakakapit doon at unang ligtas kasi po ako lang po yung nakakita ng kuwan, malapit lang po dun sa gitna ng poste. Kung hindi lang po sana pinagawa yung irrigation, sana po may kakapitan. Ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration, Upper Pampanga River Integrated Irrigation System, Division 1, agad silang nagbawas ng tubig para masagip ang mga biktima. Hindi rin maaaring lagyan ng mga bakal ang gilid ng irrigation canal dahil maaaring sabitan ng mga dumi at humarang sa pagdaloy ng tubig. Makakaakit din daw ito sa mga residente na magpunta sa irrigation canal at maligo. Nakikiramay po kami doon sa mga pamilya na namatayan at wala naman pong may kagustuhan noon, aksidente talaga. And paalala rin po, pagka po tayo dumadaan sa ating mga irrigation canal roadways, wag na lang po tayong magpatakbo ng mabilis. Naiuwi na ang mga labi ng mga nasawi. Sa Tulunan, Cotabato, nakuna ng CCTV ang 2 motorsiklong ito sa isang highway. Biglang gumilid sa kalsada ang motorsiklo sa likuran hanggang bumangga sa poste ng ilaw. 2 truck ang agad lumapit para tulungan ang biktima. Dinala sa ospital ang rider na umano'y nakainom. Wala pa siyang pahayag. Sa gitna ng isang tulay sa Alicia, Isabela, nagkarambola ang isang wing van, truck at tricycle. Wasak ang tricycle at nasira rin ang wing van at truck. Dinala na sa ospital ang tumilapong 2 sakay ng tricycle. Base sa investigasyon, nagkamali raw ng kabig ang driver ng wing van kaya tumama sa tricycle, saka bumaligtad at tumama sa kasunod na truck. Patuloy ang investigasyon. Sa Davao City, patay ang isang babaeng rider matapos masagasaan ng dump truck. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang 49 anyos na biktima matapos tumama ang manibela ng kanyang motorsiklo sa likurang gulong ng truck. Tumilapon ang rider kaya nagulungan. Nahaharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Wala siyang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Wala na kayang hadlang sa posibleng ban sa social media app na TikTok sa Amerika bukas sa January 19. Alinsunod po sa batas na pinirmahan ni US President Joe Biden noong Abril, ipatutupad ang ban kung hindi maibenta ng Chinese company na ByteDance ang TikTok sa isang American firm. Ang US Supreme Court ipinagtibay ang naturang batas. Ayon sa US government officials, may banta sa national security at data collection ang naturang social media app. Pero sabi ng TikTok, paglabag ito sa karapatan sa free speech na ginarantiya ng US Constitution.
Sa isang pahayag, sinabi ni incoming US President Donald Trump na ire-review niya muna ang sitwasyon bago maglabas ng desisyon kaugnay sa TikTok ban. Mga kapuso, dalawang weather system ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, amihan ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Nagdadala rin ito ng maulap na panahon na may pagulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na panahon na may isolated thunderstorm sa natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Luzon bukas. Posibleng makaranas ng light to heavy rains ang ilang lugar sa coastal area ng Isabela. Light to intense rains naman ang mararanasan bukas ng ilang lugar sa Agusan del Sur, Davao Oriental, Cotabato at Zamboanga del Sur. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Bukod sa mga Cebuano at deboto ng Senyor Santo Niño, nakifiesta rin ang cast ng mga Batang Riles sa Sinulog Festival sa Cebu. Ano kaya ang kanilang hiling kay Senyor Santo Niño? Alamin sa aking chika. Dumarami na ang nakikibarkadagulan sa mga Batang Riles. Siguradong mapapailag ang mga kapuso viewers sa matitinding action scenes ni Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Rowland, Rahil Birria at Antonio Vinson. In-acknowledge din ng audience ang bromance ni Miguel at Antonio. Sobrang saya po namin kasi maganda yung feedback, lalong-lalo na kay Antonio. Proud kami dito. And masaya kasi maganda po talaga yung mga eksena. Lahat po kami kasi binigay po namin effort na to at yung ibuboost namin yung show na to para sa mga kabataan. Nasa Cebu na ang mga Batang Riles para makisaya sa Sinulog Festival. Excited sila dahil bihira daw ang time away from work. First time kasi ito na out of town, nakasama ko itong mga Batang Riles. Kaming 5 kompleto, so excited ako makasama mga Batang Riles. Sana matry rin namin kahit onti lang oras namin yung mga tradition food nila, yung mga dried mangoes, mga ganun. Wish daw nila kay Senyor Santo Niño good health, magandang samahan at marami pa ang ma-inspire ng mga Batang Riles. Sobrang ang wish ko is sana mag-enjoy lahat ng taon nandun and hindi nila makalimutan yung ibig sabihin talaga ng Sinulog Festival. Hindi lang about just sa parada and saya, but the real meaning behind it. Ngayong nakikilala na natin ang mga karakter nila, mas iinit pa raw ang mga tagpo sa serye. Abangan nyo, may malaking kaganapan sa Boys Town sa susunod na linggo. Abangan nyo rin na kung paano makaka-relate yung mga Batang Riles sa isa't isa. Dahil magiging united sila dahil merong malaking pangyayari sa Boys Town na kailangan nilang abangan ngayong 8:50 na ang time slot ng mga Batang Riles. Mga kapuso, bukas naman makikisaya sa Kapuso Mall Show sa Sinulog Festival ang stars ng Lolong Bayani ng Bayan na sina Ruro Madrid at Shaira Diaz at ilang bida ng Binibining Marikit.